Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli nating napagtagumpayan ang isang gabi at ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataong makita ang liwanag ng bagong umaga na ito. Salamat sa Panginoon dahil kahit ano pa ang ating pinagdaanan kahapon, kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok na ating hinarap, narito pa rin tayo ngayon, buhay, at may pagkakataong muling magsimula. Ang bawat paggising natin sa umaga ay isang patunay ng walang hanggang awa at pag-ibig ng ating Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang ito, ngunit dahil sa Kanyang walang kapantay na kabutihan, patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na mabuhay, mangarap at magpatuloy sa paglalakbay ng ating buhay. Sa umaga na ito, nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang napakahalagang paksa na makakapagbago ng ating buong araw, ng ating buong linggo, at maging ng ating buong buhay. Ang paksang ito ay tungkol sa kung paano natin sisimulan ang ating araw kasama ang Diyos, kung paano natin siya uunahin sa lahat ng bagay, at kung paano ang simpleng pagkilos na ito ay makakapagdulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw nang hindi man lang kumakausap sa Diyos. Marami ang bumabangon, agad na tumitingin sa kanilang mga telepono, nagmamadali na maligo at maghanda para sa trabaho o paaralan, at tuluyan ng nakakalimot na dapat nating pasalamatan at kausapin muna ang ating lumikha bago ang lahat ng mga ito. Ngunit sa araw na ito, nais kong sabihin sa inyo na may mas mabuting paraan, may mas dakila at mas makapangyarihang paraan ng pagsisimula ng ating araw. Ang ating bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa awit 5:3, kung saan sinabi ni David, "Panginoon, sa umaga ay maririnig mo ang aking tinig. Sa umaga ay ihahanda ko ang aking panalangin sa iyo at magsisiyasat." Napakaganda ng bersong ito dahil ipinakikita nito ang prinsipyo ng pag-una sa Diyos sa umaga. Hindi naghihintay si David ng tanghali o ng gabi upang manalangin. Hindi niya ginagawa ito bilang huling gawain sa kanyang araw. Sa halip, sa umaga pa lamang, sinimulan na niyang kausapin ng Diyos. Ang salitang ihahanda ay nagpapahiwatig ng isang sadyang kilos, ng isang desisyon na gawin ito ng may layunin at dedikasyon. Hindi ito nangyayari na lamang, kundi ito ay isang sadyang pagpili na unahin ang Diyos bago ang lahat. At ngayon, nais ko kayong anyayahan na samahan ninyo ako sa panalangin ito. Kahit nasaan man kayo ngayon, maging nasa bahay, sa sasakyan, naglalakad o naghahanda para sa inyong araw, nais kong anyayahan kayong isara ang inyong mga mata sa sandaling ito at makiisa sa akin sa panalangin ito. Hayaan ninyong magsalita ang inyong puso sa Diyos. Hayaan ninyong maging totoo at tapat tayo sa Kanya. Huwag kayong mag-alala kung hindi perpekto ang inyong mga salita, dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, hindi sa kagandahan ng ating mga salita. Hayaan nating ang umaga na ito ay maging isang espesyal na oras kung saan tayo ay tunay na makikipag-ugnayan sa ating lumikha, kung saan tayo ay magbubukas ng ating mga puso at isipan sa Kanya, at kung saan tayo ay tatanggap ng Kanyang pag-ibig, kapangyarihan, at mga plano para sa ating buhay. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang ritual o isang tradisyon na dapat nating gawin. Ito ay isang tunay na pag-uusap sa Diyos, isang panahon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya, isang sandali kung saan tayo ay lumalapit sa Kanyang trono ng biyaya ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Kaya ngayon, hayaan ninyong magsimula tayo sa panalangin ito ng may buong puso at isipan na nakatuon sa Panginoon. Hayaan nating ang lahat ng iba pang bagay ay maging pangalawa muna at ating unahin ang Diyos sa sandaling ito ng ating buhay. Makapangyarihang Diyos, Ama naming sa langit, ako po ay lumalapit sa inyong presensya ngayong umaga na ito ng may paggalang, ng may pagmamahal, at ng may lubos na pasasalamat.
Ama, salamat po dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataong makita ang araw na ito. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mga problema at mga hamon na aking kinakaharap, nandito pa rin po ako ngayon, buhay at may lakas na manalangin sa inyo. Salamat po Panginoon dahil hindi ninyo ako kailanman pinabayaan. Salamat po dahil kahit may mga pagkakataon na parang hindi ko na kayo nararamdaman, nandun pa rin pala kayo, gumagabay sa akin, pinoprotektahan ako at pinagpapala ako ng hindi ko man lang nalalaman. Ama, kinikilala ko po na ang bawat hininga na aking ginagawa ay mula sa inyo. Ang bawat tibok ng aking puso ay dahil sa inyong biyaya. Ang lahat ng mga biyayang aking natatanggap, maging malaki man o maliit, ay lahat mula sa inyong kamay. Kaya ngayong umaga na ito, nais ko pong taos-pusong pasalamatan kayo para sa lahat ng mga ito. Salamat po sa tahanan na tinutuluyan ko, sa pagkaing aking kinakain, sa damit na aking isinusuot, sa pamilyang aking kasama, at sa lahat ng mga tao na inyong inilagay sa aking buhay. Salamat po Panginoon dahil hindi lang po kayo nagbibigay ng pisikal na pangangailangan, kundi higit sa lahat, binibigyan ninyo ako ng pag-ibig, ng pag-asa at ng layunin sa buhay. Sa umaga na ito, Ama, kinikilala ko rin po ang inyong presensya dito sa aking buhay. Naniniwala po ako na hindi ako nag-iisa sa mundong ito. Naniniwala po ako na kayo ay kasama ko sa bawat hakbang na aking ginagawa. Tulad ng sinabi ninyo sa Josue 1:9, hindi ba iniutos ko sa iyo, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man maparoon. Panginoon, salamat po dahil totoo ang pangakong ito. Salamat po dahil hindi lang ito para kay Josue noon, kundi para rin po sa akin ngayon. Kayo po ay kasama ko, kayo po ay nasa akin, at kayo po ay gumagabay sa akin sa bawat oras ng aking buhay. Ngayong umaga na ito, Ama, nais ko pong pag-usapan ang tungkol sa kung paano ko sisimulan ang aking araw. Alam ko pong maraming bagay ang naghihintay sa akin ngayong araw. Maraming gawain, maraming responsibilidad, maraming tao na dapat kong kausapin, maraming problema na dapat kong harapin. Ngunit bago pa man ako humarap sa lahat ng mga ito, nandito muna ako sa inyong presensya, Panginoon. Nandito muna ako upang kausapin kayo, upang makinig sa inyo, at upang hilingin ang inyong gabay at kalooban para sa aking buhay. Sapagkat naniniwala po ako na kapag kayo ang aking unang kinausap sa umaga, kapag kayo ang aking unang pinuntahan, ang buong araw ko ay magiging iba. Ang buong araw ko ay mapupuno ng inyong presensya, ng inyong kapangyarihan at ng inyong mga biyaya. Panginoon, nais ko pong pag-isipan ngayong umaga kung ano talaga ang kahulugan ng pag-una sa inyo. Hindi po ito simpleng pagsasabi ng mabilis na panalangin bago ako bumangon sa kama. Hindi po ito simpleng pagbigkas ng ilang salita habang ako ay nagmamadali ng maghanda. Ang tunay na pag-una sa inyo, Panginoon, ay nangangahulugan na kayo ang sentro ng aking buhay. Nangangahulugan po ito na ang lahat ng aking mga desisyon, lahat ng aking mga gawain, lahat ng aking mga salita at kilos ay dapat na nakabatay sa inyong kalooban. Nangangahulugan po ito na hindi ako yung gumagawa ng sarili kong mga plano at pagkatapos ay hihingi sa inyo ng pahintulot, kundi ako ay lumalapit sa inyo muna, tinatanong kung ano ang inyong nais na gawin ko, at pagkatapos ay sumusunod ako sa inyong mga tagubilin. Alam ko po, Panginoon, na hindi ito laging madali. Madalas po akong nasusubok na gumawa ng sarili kong mga plano. Madalas po akong nahihikayat na sundin ang aking sariling mga naiisip at hindi ang inyong kalooban. Maraming beses na po akong nakinig sa tinig ng mundo, sa tinig ng aking mga kaibigan, sa tinig ng aking sariling pagnanasa kaysa sa inyong tinig. At sa tuwing ginagawa ko po ito, sa tuwing ako ay lumalayo sa inyo at sumusubok na gawin ang lahat sa aking sariling lakas, doon po ako nabibigo.
Doon po ako nahihirapan. Doon po ako nawawalan ng direksyon at layunin. Kaya ngayong umaga na ito, Panginoon, nais ko pong magsimula ng tama. Nais ko pong unahin kayo sa lahat ng bagay at nais ko pong sumunod sa inyong mga tagubilin sa buong araw na ito. Panginoon, hinahanap ko po ang inyong gabay ngayong umaga. Hinahanap ko po ang inyong karunungan para sa lahat ng mga desisyong kailangan kong gawin ngayong araw. May mga bagay po akong kinakaharap na hindi ko alam kung paano haharapin. May mga sitwasyon po akong nararanasan na hindi ko maintindihan. May mga tanong po sa aking isipan na hindi ko mahanap ang sagot. Kaya ngayon, Panginoon, lumalabas ako sa inyo ng may lubos na pagtitiwala. Alam na kayo ay may sagot sa lahat ng mga ito. Sinabi ninyo po sa Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Panginoon, ito po ang aking ginagawa ngayong umaga. Tumitiwala po ako sa inyo ng buong puso ko. Hindi ko po inuuna ang aking sariling pag-unawa, kundi ang inyong karunungan. Kinikilala ko po kayo sa lahat ng aking mga lakad at naniniwala po ako na itutuuwid ninyo ang aking mga landas. Panginoon, alam ko rin po na hindi ako perpekto. Alam ko po na may mga pagkukulang ako, may mga kasalanan ako, may mga pagkakataon na nabibigo ako sa inyo. Ngayong umaga na ito, Ama, lumapit po ako sa inyo nang may pagsisisi sa aking puso. Humihingi po ako ng tawad para sa lahat ng mga oras na nag-alangan ako sa inyo, na mas pinili ko ang mundo kaysa sa inyo, na mas pinakinggan ko ang aking sarili kaysa sa inyong tinig. Humihingi po ako ng tawad, Panginoon, at naniniwala po ako sa pangako ninyo sa 1 Juan 1:9 na kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang ipatawad sa atin ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Salamat po, Panginoon, dahil kahit makasalanan ako, patuloy ninyo akong tinatanggap. Salamat po dahil ang inyong pag-ibig ay hindi nakabatay sa aking pagkaperpekto, kundi sa inyong walang hanggang awa. Ngayong umaga na ito, Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ang aking pamilya. Salamat po para sa bawat miyembro ng aking pamilya. Salamat po para sa aking mga magulang na nag-alaga sa akin, na nagturo sa akin ng mabuti at na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Panginoon, ipinanalangin ko po sila ngayong umaga. Pagpalain ninyo po sila, Panginoon. Bigyan ninyo po sila ng kalusugan, lakas at kagalakan. Kung may mga sakit po silang dinadala, gumaling po kayo sa kanila. Kung may mga problema po silang kinakaharap, tulungan ninyo po sila. Kung may mga pangangailangan po sila, tugunan ninyo po ang mga iyon. Panginoon, naway maramdaman nila ang inyong presensya sa kanilang buhay at naway hindi sila kailanman mawalan ng pag-asa at pananampalataya sa inyo. Ipinanalangin ko rin po, Panginoon, ang aking asawa at mga anak. Kung mayroon man po ako o kung darating pa lang po sila sa aking buhay, ipinanalangin ko na po sila ngayon. Panginoon, naway magkaroon kami ng pamilyang nakasentro sa inyo. Naway ang aming tahanan ay maging isang tahanan na puno ng pag-ibig, respeto at pananampalataya. Naway matuto kaming mahalin ang isa't isa hindi dahil perpekto kami, kundi dahil kayo ay nagmamahal sa amin at tinuruan ninyo kami kung paano magmahal. Iprotektahan ninyo po, Panginoon, ang aking pamilya mula sa lahat ng masasamang impluensya ng mundo na ito. Protektahan ninyo po kami mula sa kasamaan, mula sa mga tukso, at mula sa lahat ng mga balak ng kaaway na sirain ang aming pamilya. Panginoon, para sa mga kapatid ko, mga pinsan ko, mga tiyuhin at tiyahin ko, at sa buong aking angkan, ipinanalangin ko rin po sila ngayong umaga. Naway mapuno ng inyong biyaya ang buhay ng bawat isa sa kanila. Kung may mga kamag-anak po akong malayo sa inyo, na hindi pa po kayo kilala o na tumalikod na po sa inyo, ipinanalangin ko po na dalhin ninyo sila pabalik sa inyo.
Buksan ninyo po ang kanilang mga puso at isipan upang tanggapin ang inyong pag-ibig. Bigyan ninyo po sila ng mga pagkakataon na makarinig ng inyong salita at makaramdam ng inyong presensya. At para sa mga kamag-anak ko na naniniwala na sa inyo, palakasin ninyo po ang kanilang pananampalataya. Gawing matatag ang kanilang paninindigan para sa inyo at gamitin ninyo po sila bilang mga instrumento ng inyong pag-ibig at kapangyarihan sa mundo na ito. Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ang aking kalusugan at ang kalusugan ng lahat ng mga taong mahal ko sa buhay. Alam ko po, Panginoon, na ang aming mga katawan ay aming templo, tulad ng sinabi ninyo sa 1 Corinto 19:20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo, na mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili ng malaking halaga. Panginoon, salamat po dahil ang aming mga katawan ay hindi lamang basta laman at buto, kundi mga templo kung saan naninirahan ang inyong banal na espiritu. Kaya ngayong umaga na ito, ipinaalay ko po sa inyo ang aking katawan. Ipinaalay ko po ang aking kalusugan, ang aking lakas at lahat ng aking kakayahan. Kung may mga sakit po ako ngayon, Panginoon, lumalabas ako sa inyong kapangyarihang manggamot. Alam ko po na kayo ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Alam ko po na walang imposible sa inyo. Kaya ngayon, Panginoon, hinahanap ko po ang inyong pagpapagaling. Kung may mga physical na sakit po ako, gumaling po kayo sa akin. Kung may mga emotional na sugat po ako, pagalingin ninyo po ang aking puso. Kung may mga mental na problema po ako, bigyan ninyo po ako ng kapayapaan sa isipan. Panginoon, hawakan ninyo po ang bawat bahagi ng aking katawan na may sakit o kahinaan at gawin po ninyong buo at malusog muli. Sinabi po ninyo sa Jeremias 30:17, sapagkat ibabalik ko sa iyo ang iyong kalusugan at papagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Panginoon, naniniwala po ako sa pangakong ito. Naniniwala po ako na kaya ninyong ibalik ang aking kalusugan at pagalingin ako. Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ang mga taong lumalaban sa mga malubhang sakit ngayon. Ang mga taong may cancer, diabetes, heart disease, kidney problems, at iba pang mga sakit. Panginoon, alam ninyo po kung sino-sino sila. Alam ninyo po ang kanilang mga sitwasyon. Kaya ngayon, Panginoon, ipinanalangin ko po sila. Dalhin ninyo po sa kanila ang inyong kapangyarihang manggamot. Bigyan ninyo po sila ng lakas na lumaban, ng pag-asa na magpatuloy at ng pananampalatayang maniwala na kayo ay may plano para sa kanilang buhay. Para sa mga doktor at nurses na nag-aalaga sa kanila, bigyan ninyo po sila ng karunungan at kahusayan sa kanilang trabaho. At para sa mga pamilya ng mga may sakit, bigyan ninyo po sila ng lakas, pasensya at pag-ibig na patuloy na mag-alaga. Panginoon, alam ko rin po na hindi lang pisikal na pagpapagaling ang kailangan ng marami. Marami po ang nangangailangan ng emotional at spiritual na pagpapagaling. Marami po ang may dala-dalang mga sugat sa puso dahil sa mga taong sumaktan sa kanila, dahil sa mga pangyayaring nangyari sa kanilang buhay, o dahil sa mga pagkakamali na kanilang ginawa. Panginoon, para sa lahat ng mga taong ito, ipinanalangin ko po ang inyong pagpapagaling. Hawakan ninyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Alisin ninyo po ang lahat ng sakit, galit, poot at paghihiganti na nasa kanilang mga puso. Palitan ninyo po ito ng pag-ibig, pag-unawa at kapatawaran. Turuan ninyo po sila kung paano magpatawad, hindi dahil deserve ng mga taong sumaktan sa kanila, kundi dahil sila ay nangangailangan ng kalayaan mula sa mga kadena ng sakit na kanilang daladala. Panginoon, sa usaping kalayaan, nais ko rin pong ipanalangin ang lahat ng mga taong nahaharap sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin. May mga tao pong nakaalipin sa bisyo, sa masasamang gawi, sa mga addiction at sa mga kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa kahit alam nila na mali ito.
Panginoon, para sa lahat ng mga taong ito, ipinanalangin ko po ang kalayaan. Sinabi po ninyo sa Juan 8:36, kaya kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo ay tunay ngang magiging malaya. Panginoon, gawin ninyo po itong totoo sa buhay ng bawat isa na nahaharap sa pagkakaalipin. Palayain ninyo po sila mula sa lahat ng kadena na nakagapos sa kanila. Bigyan ninyo po sila ng lakas na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at talikuran ang mga bagay na sumisira sa kanilang buhay. Para sa mga taong nakaalipin sa droga at alak, Panginoon, palayain ninyo po sila, alisin ninyo po ang kanilang pagnanasa para sa mga bagay na ito. Bigyan ninyo po sila ng bagong buhay at bagong pag-asa. Para sa mga taong nakaalipin sa pornografya at sexual na immoralidad, Panginoon, linisin ninyo po ang kanilang mga isipan. Turuan ninyo po sila kung paano makita ang kanilang sarili at ang iba sa pamamagitan ng inyong mga mata. Para sa mga taong nakaalipin sa pera at material na bagay, Panginoon, turuan ninyo po sila ng tamang values. Ipakita ninyo po sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa kung ano sila sa inyo. Panginoon, sa pagsasalita tungkol sa mga material na pangangailangan, nais ko rin pong ipanalangin ngayong umaga ang aming financial situation at ang aming trabaho. Alam ko po, Panginoon, na kayo ay provider. Alam ko po na kayo ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay. Sinabi po ninyo sa Filipos 4:19, at tutustusan ng aking Diyos ang inyong lahat ng pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, salamat po dahil hindi ninyo kami pinabayaan. Salamat po dahil kahit ano pa ang aming sitwasyon, kayo ay laging nandyan upang magbigay ng aming mga pangangailangan. Ngayong umaga na ito, Panginoon, ipinanalangin ko po ang lahat ng mga taong nangangailangan ng trabaho, ang mga taong nawalan ng trabaho, ang mga taong hirap makahanap ng trabaho, at ang mga taong hindi masaya sa kanilang kasalukuyang trabaho. Panginoon, bigyan ninyo po sila ng mga pagkakataon. Buksan ninyo po ang mga pintong dapat buksan para sa kanila. Dalhin ninyo po sila sa mga lugar kung saan ninyo sila gustong gamitin at kung saan sila ay mabibigyan ng sapat na sahod para sa kanilang mga pangangailangan. Para sa mga may trabaho na, Panginoon, bigyan ninyo po sila ng lakas at sipag na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may kahusayan. Gawing productive po sila at gamitin ninyo po sila bilang mga instrumento ng inyong liwanag sa kanilang mga lugar ng trabaho. Panginoon, para sa mga may sariling negosyo, ipinanalangin ko po ang tagumpay ng kanilang mga negosyo. Bigyan ninyo po sila ng karunungan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Protektahan ninyo po sila mula sa mga taong may masamang balak laban sa kanila. Dalhin ninyo po sa kanila ang mga customers at clients na makakatulong sa paglago ng kanilang negosyo. At higit sa lahat, Panginoon, naway hindi nila makalimutan na ang lahat ng tagumpay na kanilang nakakamit ay dahil sa inyong biyaya. Naway patuloy nilang kilalanin ang inyong presensya sa kanilang negosyo at naway gamitin nila ang kanilang tagumpay para sa inyong kaluwalhatian at para sa pagtulong sa iba. Panginoon, ipinanalangin ko rin po ang wisdom sa financial management. Maraming tao po ang may sapat na kita pero hindi marunong gumastos ng wasto. Maraming tao po ang nahulog sa utang dahil sa walang kontrol na pagbibili. Kaya ngayon, Panginoon, ipinanalangin ko po ang wisdom. Turuan ninyo po kami kung paano mangasiwa ng maayos ng mga biyayang binibigay ninyo sa amin. Turuan ninyo po kami kung paano magtipid, mag-save at mag-invest ng wasto. Turuan ninyo po kami na maging generous sa iba, na magbigay sa mga nangangailangan at nasuportahan ang inyong gawain dito sa lupa. At higit sa lahat, Panginoon, turuan ninyo po kami na hindi maging alipin ng pera, kundi maging mabuting katiwala ng mga biyayang inyong ipinagkatiwala sa amin.
Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ngayong umaga ang ating bansa. Ipinanalangin ko po ang Pilipinas, ang ating mahal na bayan. Alam ninyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng ating bansa. Alam ninyo po ang mga problema na kinakaharap natin bilang isang bansa. Ang kahirapan, ang korupsyon, ang krimen, ang divided politics at ang marami pang iba. Panginoon, ipinanalangin ko po ang pagbabago para sa ating bansa. Sinabi po ninyo sa 2 Chronicles 7:4-10, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang lakad, ay maririnig ko sa langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Panginoon, ito po ang aming ginagawa ngayong umaga. Nagpapakumbaba po kami, nananalangin, hinahanap ang inyong mukha at tumalikod sa aming mga masasamang lakad. Kaya na ngayon, Panginoon, hinahanap po namin ang inyong awa para sa aming bansa. Ipinanalangin ko po, Panginoon, ang aming Pangulo at lahat ng mga lider ng bansa. Bigyan ninyo po sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Bigyan ninyo po sila ng tapang na gawin ang tama kahit mahirap. Bigyan ninyo po sila ng puso na paglingkuran ang taong bayan at hindi ang sariling interes. Yung Panginoon, kung may mga leader po na corrupt, na hindi matuwid, na sumusubok na samantalahin ang kanilang posisyon, Panginoon, dalhin ninyo po sila sa hustisya. At itaas ninyo po sa posisyon ang mga taong may takot sa inyo, na may integridad at na tunay na may malasakit sa bayan. Ipinanalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga empleyado ng gobyerno, ang mga pulis, mga sundalo, mga guro, mga health workers, at lahat ng mga taong naglilingkod sa publiko. Bigyan ninyo po sila ng lakas at dedikasyon sa kanilang trabaho. Protektahan ninyo po sila sa kanilang mga misyon at naway hindi sila mawalan ng passion sa paglilingkod sa taong bayan. Para sa ating mga sundalo na nasa frontline na lumalaban para sa ating kalayaan at seguridad, Panginoon, protektahan ninyo po sila, bigyan ninyo po sila ng proteksyon mula sa lahat ng panganib at dalhin ninyo po sila pabalik sa kanilang mga pamilya ng ligtas. Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ang ating mga simbahan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ipinanalangin ko po ang mga pastors, ministers at church leaders. Bigyan ninyo po sila ng karunungan at lakas sa pagpapastol. Protektahan ninyo po sila mula sa mga tukso at mula sa mga atake ng kaaway. Bigyan ninyo po sila ng fresh anointing sa kanilang ministeryo. At naway patuloy silang maging tapat sa inyong salita at hindi magpatuto sa false teachings o sa mga doctrines na labag sa inyong kalooban. Para sa mga miyembro ng simbahan, Panginoon, palakasin po ninyo ang kanilang faith. Gawing matatag ang kanilang paninindigan para sa inyo at gamitin po ninyo sila bilang mga witnesses ng inyong pag-ibig at kapangyarihan sa mundo na ito. Panginoon, para sa mga taong hindi pa po kayo kilala, para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng inyong salita, at para sa mga taong tumalikod na sa inyo, ipinanalangin ko po sila ngayong umaga. Panginoon, gusto po ninyong lahat ay maligtas. Tulad ng sinabi sa 2 Pedro 3:9, hindi nababagal ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, gaya ng paniniwala ng iba ng pagkabagal. Kundi siya ay mahabang bait sa atin. Hindi niya ibig na may mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Panginoon, salamat po dahil kayo ay mahabang bait. Salamat po dahil hindi ninyo gustong may mapahamak. Kaya ngayon, Panginoon, ipinanalangin ko po na dalhin ninyo sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo ang mga pagkakataong marinig ang gospel. Ipadala ninyo po ang mga witnesses na magsasalita sa kanila tungkol sa inyo. Buksan ninyo po ang kanilang mga puso upang tanggapin ang inyong pag-ibig at ang inyong salvation. Para sa mga taong dating naniniwala na sa inyo pero tumalikod na, Panginoon, dalhin ninyo po sila pabalik. Ipakita ninyo po sa kanila na kahit tumalikod sila, hindi ninyo sila iniwan.
Ipakita ninyo po sa kanila na kayo ay naghihintay pa rin sa kanila na bumalik tulad ng parabola ng prodigal son. Panginoon, gumawa po kayo ng mga paraan upang maalala nila ang dating nararamdaman nila sa inyo, upang maalala nila kung paano sila dating naging masaya sa inyong presensya, at upang maalala nila na ang tunay na layunin ng buhay ay makakatagpo lamang sa inyo. Panginoon, nais ko rin pong ipanalangin ngayong umaga ang community na ito, ang mga taong nanonood at nananalangin kasama ko ngayon. Salamat po Panginoon para sa bawat isa sa kanila. Salamat po dahil sa kabila ng kanilang mga busy schedules, sa kabila ng kanilang mga problema, nandito pa rin sila, nananalangin kasama natin. Panginoon, pagpalain ninyo po sila ngayong araw na ito. Dalhin ninyo po sa kanila ang lahat ng mga biyaya na kailangan nila. Kung may mga prayer requests po sila, kahit hindi nila nasasabi sa akin, alam ninyo po Panginoon kung ano ang mga ito. Kaya ngayon Panginoon, sagutin ninyo po ang kanilang mga panalangin. Tugunan ninyo po ang kanilang mga pangangailangan at naway maramdaman nila ang inyong presensya sa kanilang mga buhay ngayong araw. At ngayon Panginoon, nais ko nang magsimula ng mga prophetic declarations para sa araw na ito. Nais kong ipahayag ang inyong mga salita at pangako para sa bawat isa sa amin. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya ngayon, Panginoon, pipiliin kong ipahayag ang buhay, ang mga biyaya at ang inyong mga pangako. Ipinahahayag ko ngayong umaga na ang araw na ito ay isang araw ng mga biyaya. Ayon sa awit 180:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magsaya at magalak dito. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang araw na ito ay isang araw ng kagalakan, isang araw ng tagumpay, at isang araw ng mga biyaya. Lahat ng mga plano ng kaaway laban sa akin ay bibiguin. Lahat ng mga hadlang na inilagay sa aking daan ay aalisin. At lahat ng mga oportunidad na inihanda ng Diyos para sa akin ay bubuksan. Ipinahahayag ko na ako ay protektado ng dugo ni Jesus. Ayon sa awit 91:11, sapagkat siya ay mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa akin. Ako ay protektado mula sa lahat ng uri ng aksidente, sakit at kapahamakan. Walang masama ang mangyayari sa akin ngayong araw dahil ako ay nasa ilalim ng proteksyon ng kataas-taasang Diyos. Ipinahahayag ko na ako ay may karunungan para sa lahat ng mga desisyon na kailangan kong gawin ngayong araw. Ayon sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao ng buong kasaganaan at walang pagkukulang at ibibigay sa Kaniya. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang karunungan ng Diyos ay pumupuno sa aking isipan. Ang bawat desisyon na gagawin ko ngayong araw ay tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay puno ng biyaya at katotohanan. Ipinahahayag ko na ang lahat ng aking mga gawain ngayong araw ay magtatagumpay. Ayon sa Kawikaan 6:6-3, iaalay mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga balak ay matatatag. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na dahil inaalay ko sa Diyos ang lahat ng aking mga gawain, ang mga ito ay magtatagumpay. Ang aking trabaho ay magiging produktibo, ang aking negosyo ay lalago. Ang aking mga relasyon ay magiging mas malalim at mas malusog, at lahat ng aking ginagawa ay magbubunga ng positibong resulta. Ipinahahayag ko na ako ay recipient ng favor ng Diyos ngayong araw. Ayon sa awit 5:12, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagpapala sa matuwid, yung kinukubkub siya ng paglingap na gaya ng kalasag. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang favor ng Diyos ay nasa akin. Ang mga taong makakasalamuha ko ngayong araw ay magkakaroon ng favor sa akin.
Ang mga pagkakataon na dumating sa aking buhay ay dahil sa favor ng Diyos. At ang lahat ng mga pintong dapat buksan para sa akin ay bubuksan dahil sa favor ng Diyos sa aking buhay. Ipinahahayag ko na ako ay may lakas para sa araw na ito. Ayon sa Isaiah 30:31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Magsisipagpapaka ng mga pakpak na parang mga agwila. Magsisitakbo sila at hindi mga hihirapan. Sila'y magsisilakad at hindi mga papagod. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na kahit ano pa ang hamon ng araw na ito, ako ay may lakas na humarap dito. Hindi ako mapapagod, hindi ako mangangapoy, dahil ang Diyos ay nagbibigay sa akin ng supernatural na lakas na kailangan ko. Ipinahahayag ko na ang aking mga pangarap at mga layunin ay matutupad. Ayon sa Jeremias 29:11, sapagkat ako ay nakakakilala ng mga pag-iisip na aking inisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang Diyos ay may plano para sa aking buhay. Ang planong ito ay para sa aking kapakanan at hindi para sa aking kapahamakan. Ang planong ito ay magbibigay sa akin ng kinabukasan at pag-asa. Kaya lahat ng aking mga pangarap na aligned sa kaloonan ng Diyos ay matutupad sa tamang panahon. Ipinahahayag ko na ako ay malayang tao. Ayon sa Galatia 5:1, sa kalayaan ay pinabigwas tayo ni Kristo. Kaya nga magsitayo kayong matibay at huwag ninyong pabatiin muli ang pamatok ng pagkaalipin. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ako ay malaya mula sa lahat ng uri ng pagkakaalipin. Malaya ako mula sa takot, mula sa pag-aalinlangan, mula sa kahihiyan, mula sa kasalanan, at mula sa lahat ng kadena na sumusubok na gapusin ako. Ako ay malayang mabuhay para sa Diyos at para sa Kanyang mga layunin. Ipinahahayag ko na ang aking buhay ay may purpose at meaning. Ayon sa Efeso 2:10, sapagkat kami ay kaniyang gawa, na nilikha kay Kristo Jesus ukol sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang aming lakaran. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang aking buhay ay may layunin. Ako ay hindi nandito sa mundo ng walang dahilan. Ako ay may specific na calling at misyon na dapat kong tuparin. At sa araw na ito, lumalakad ako sa purpose na ito. Ipinahahayag ko na ako ay puno ng kapayapaan ng Diyos. Ayon sa Juan 14:27, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi na gaya ng pagbibigay ng sanlibutan ang aking pagbibigay sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso o matakot man. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na kahit ano pa ang nangyayari sa paligid ko, ako ay may kapayapaan sa aking puso. Hindi ako mababalisa. Hindi ako matatakot. Dahil ang Diyos ay kasama ko at ang Kanyang kapayapaan ay pumupuno sa aking puso at isipan. Ipinahahayag ko na ang aking pamilya ay blessed at protektado. Ayon sa Josue 24:15, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, ipinapahayag ko na ang aking pamilya ay nakasentro sa Diyos. Kami ay blessed sa aming papasok at papalabas. Kami ay blessed sa lungsod at sa bukid. Kami ay blessed sa lahat ng aming ginagawa. At ang Diyos ay gumagabay sa amin bilang isang pamilya at ginagamit kami para sa Kanyang kaluwalhatian. At sa lahat ng mga declarations na ito, Panginoon, naniniwala po ako na ang inyong salita ay hindi nagkakamali. Naniniwala po ako na ang inyong mga pangako ay totoo. Kaya tatanggapin ko po ang lahat ng mga ito sa pananampalataya. Alam na kayo ay tapat at gagawin ninyo ang lahat ng inyong sinabi. At ngayon, Panginoon, habang ako ay nagtatapos ng panalangin ito, nais ko pong ipanalay sa inyo ang buong araw na ito. Ang lahat ng oras na meron ako ngayong araw. Ang lahat ng mga gawain na kailangan kong gawin. Ang lahat ng mga tao na makakasalamuha ko. At ang lahat ng mga sitwasyon na kakaharapin ko,
ipinaalay ko po sa inyo. Samahan ninyo po ako sa bawat minuto ng araw na ito. Gabayan ninyo po ako sa bawat hakbang na gagawin ko. At gamitin ninyo po ako bilang instrumento ng inyong pag-ibig at liwanag sa mundo na ito. Panginoon, ipinagagawa ko po sa inyo na habang ako ay kumakain ngayong araw, habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nakikipag-usap sa mga tao, habang ako ay nag-commute o nagmamaneho, habang ako ay gumagawa ng anumang gawain, naway maging aware ako palagi ng inyong presensya. Naway hindi ko makalimutan na kayo ay kasama ko. At naway ang lahat ng aking mga gawa, salita at isipin ay para sa inyong kaluwalhatian. Ipinanalangin ko rin po, Panginoon, na bigyan ninyo ako ng sensitivity sa inyong Holy Spirit ngayong araw. Kung may mga tao na kailangan ng tulong, naway makita ko sila at matulungan. Kung may mga pagkakataon na magsalita tungkol sa inyo, naway magkaroon ako ng tapang na gawin ito. Kung may mga desisyon na kailangan kong gawin, naway marinig ko ang inyong tinig na gumagabay sa akin. Panginoon, gawin ninyo po akong sensitive sa inyong leading at obedient sa inyong commands. At sa wakas, Panginoon, ipinanalangin ko po na sa pagtatapos ng araw na ito, maibalik ko sa inyo ang lahat ng glory at honor. Naway masabi ko sa dulo ng araw na ito ay isang araw na ginugol ko para sa inyo, na ito ay isang araw na ginawa ko ang inyong kalooban, at na ito ay isang araw na naging blessing ako sa iba. At naway sa paghiga ko sa gabi, mayroon akong kapayapaan sa aking puso. Alam na ang araw na ito ay ginugol ko ng may purpose at meaning. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Salamat po sa pag-intindi, sa pag-ibig, at sa walang sawang pagtitiis sa akin. Salamat po dahil kahit makasalanan ako, tinatanggap ninyo pa rin ako. Salamat po dahil kahit marami pa akong kulang, ginagamit ninyo pa rin ako. At salamat po dahil ang bawat araw, binibigyan ninyo ako ng bagong pagkakataon na mabuhay para sa inyo at para sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas, ipinanalangin ko ang lahat ng mga ito. Amen at amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsama sa akin sa panalangin ito ngayong umaga. Sana'y na-bless kayo at naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin. Nais kong hikayatin kayong gawin itong regular habit, ang pagsisimula ng inyong araw kasama ang Diyos. Hindi ito kailangang maging perfect o formal. Ang mahalaga ay tapat kayong lumalapit sa Kanya at ginagawa siyang una sa inyong buhay. Kung na-bless kayo sa panalangin ito, mangyaring mag-iwan ng comment sa baba. Gusto kong marinig mula sa inyo. Sabihin sa akin kung ano ang inyong pinagdarasal ngayong umaga o kung paano kayo na-bless ng panalangin ito. At kung mayroon kayong specific prayer requests, pwede rin ninyong isulat sa comments at ipananalangin ko kayo. Kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito, mangyaring i-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell. Sa ganung paraan, makakasama ninyo ako araw-araw sa ating morning prayer. Hindi ninyo pagsisisihan ang pagsali sa community na ito na nag-uuna sa Diyos at naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. At sa lahat ng ating mga bagong viewers, welcome sa atin. Salamat sa inyong pagsama. Sana'y maging regular kayo dito at maging parte ng pamilyang ito na nag-pray together at nag-grow together sa Panginoon. Naway pagpalain kayo ng Diyos ngayong araw na ito. Naway samahan niya kayo sa bawat hakbang. Naway protektahan niya kayo mula sa lahat ng kasamaan. At naway dalhin niya kayo sa lahat ng mga lugar kung saan niya kayo gustong gamitin. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas, ingat kayong lahat at lagi ninyong tandaan na ang Diyos ay laging kasama ninyo. God bless you all.